Alright, Hyundai Accent, replace DTC saka DTC actuator. O yan, bali ang diskarte nyan, hindi na video, puller ang kailangan. Tapos ayan, sinikwa-sikwat namin ng flat screw para maangat lang yung kanyang dual clutch or tri clutch. So Hyundai Accent po yan, 2016 model. Ayan yung kanyang release bearing, at bali palit na ng set nyan. Tapos dito, yan yung kanyang actuator, DCT actuator. So i-reset namin, pero yung isang yan ay sira na. So bali dito ay pinapakita namin kung paano nga ba i-adjust yung dati niyang DCT actuator. So panoorin nyo na lang po para magkaroon ng kaalaman sa mga katulad naming nangangapa ng measurement. Halos kinalkal na namin lahat. Pumunta kami ng YouTube, Google para makita kung talagang ano nga ba yung talagang measurement niya. Pero yung mga nakita naming measurement ay hindi siya hindi tumama. So yan, kahit sa bagong DCT actuator yung manual niya, ayan, halos hindi namin maintindihan. Gawa ng yan nga, panay naman in-check, pull-in-check, Korea, ewan ko kung ano yan. Ang naintindihan na lang namin yung mga numbers, pero yung nakalagay dito sa manual niya na 70, ayun, hindi tumama. Kaya yon yung mismong adjustment niya, yung talagang adjustment niya 60. So yan, nalagay na namin yung kanyang DCT actuator. So in-scan ko na naman para malaman kung may trouble code ba. So may isang trouble code, kailangan lang talagang i-delete ang kanyang trouble code para mawala yung check engine. Ganyan naman talaga ang mga computer box. Pag tinanggal mo yung mga socket niya, nare-reset dun sa mismong ECU. So kami dyan ay yun nga, problema, nangangapa kung ano nga ba ang kanyang talagang measurement. So sa paglagay ng actuator, kailangan mo talaga ng special tools dun sa mismong fork, transmission fork, para maitulak niya yung fork. So ang ginawa namin, so tatlo kaming gumawa, naging Super Saiyan 5 kami dyan. Gawa ng ngayon nga, talagang hilain mo talaga yung kanyang fork paabante para lang ma-install mo ng maayos yung DCT actuator. So yan yung kanyang luma, pinakita ko na. So nailagay na yung bago. So inuulit ko, 60mm yung sukat ng kanyang DCT actuator. Wala kasi kaming tools. So yan, minano-mano na namin. Manual ang nangyari. So automatic naman yung transmission, pero manual yung design. Ayan, pinaandar ko na nga. So yan na magkakaalaman kung maayos nga ba yung takbo. Ayan, magro-road test na ako. So panoorin nyo na lang po hanggang sa dulo, ang magkaroon din ng maraming views. So yan, matagal na rin akong hindi nag-upload ng video. So yan na yung latest na video. So Hyundai Accent 2016. Kung maka-encounter kayo, kahit wala kayong special tools, So yan, kaya nyo yan. So kaya namin, so kaya nyo rin. Nangangapa na Basta problema. explore nyo na lang yung mga sarili nyo. At dapat buo ang loob. So yan, tiwala lang sa sarili at sa kasama, para aking kasama na gumagawa. para share your knowledge nga, sabi nga. Video. So ayan, maraming salamat po sa panonood. Sinabi ko kung ano nga ba I-like and talagang follow. measurement. So yan, share nyo na rin So, para malaman DCT din ng actuator. ibang mga
mekaniko yung totoong adjustment. So yan, God bless all and takers, ingats. Alright, as of now, ayun, okay naman yung takbo, hindi naman siya delay, okay naman. So yan, pwedeng kunin na nung may-ari nung sasakyan. Rating ko, so goods naman, wala namang nakalitaw na check engine. So okay naman yung kanyang transmission. So bali nagpalit ng transmission component, release bearing, dry clutch, saka yung DCT actuator. So goods naman na. Oh, responsive naman yung kanyang transmission, walang delay. Yung shifting niya okay, takbo okay. Ayan, all goods in the hood. Grabe, mahirap pala to kung wala kang special tools. So marami kaming pinanood na idea sa YouTube at Google. So yung mga measurement doon, hindi na namin sinunod. Gumawa kami ng talagang measurement namin. So yung measurement na linagay namin 60 ba? 60. Pero yung 60 na yon, hindi basta-basta mailagay yung post rod nung transmission actuator. Gawa ng dapat yung fork dapat may special tools yun, yung talagang itutulak talaga yung mismong fork para may align yung transmission actuator. Hindi kasi mailagay yung kanyang actuator assembly kung hindi mo itulak yung kanyang fork. So yung ginawa namin, ayun, inila namin yung fork para lang mailagay ng swabe yung DCT actuator. So yan po yung kalabasan. Ayan o. So okay na. So maraming salamat at naway makapulot kayo ng aral sa video ito. Okay, paki-like and share na lang po sa mga hindi pa nakakaalam at nangangapa ng sukat or measurement ng actuator. So ito na, kailangan nyo lang talagang may kasama para mailagay yung mismong DCT actuator. So okay, maraming salamat and thank you.